Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Meron lang po tayong magandang pag-uusapan ngayong gabi. According po kay the beautiful Miss Cathy Binag, ay nagkausap na pala sila ni Senator Bato. Kasi marami pong nagsasabi, no, sana dumalo rin si Miss Cathy Binag sa Senate hearing. At kung makakadalo siya, mas maganda kasi marami pa po siyang mga dapat o pwedeng isiwalat. Marami pa siyang mga pasabog na hindi pa napapasabog. Yan nga po yung nire-request ng marami na sana dumalo siya at magtistigo rin po siya sa Senate hearing. Dito nga po sa Blue Ribbon Committee. At ewan natin kung dadalo pa ulit si dating Pangulong Duterte, pero mas maganda makadalo po ulit si Pangulong Duterte. At meron pa po tayong isang topic kung saan according na naman po kay Miss Cathy Binag na yung video po ay nakay BP Sara na. Ito yata yung sinabi ni BP Sara nakaraang conference, no, ilang linggo na nakalipas, na mayroon siyang hawak na video at ilalabas niya yon kapag yung mga hearing sa Senate ay sa Congress, yung good governance, kapag lumabas na daw po doon yung istorya. Ibig sabihin may inaantay pong istorya si BP Sara na ilalabas doon po sa hearing. Ibig sabihin meron pong intelligence si BP Sara. May information siya na maglalabas ng istorya itong mga buhaya sa Congress, no? Patungkol po kay BP Sara. At once na lumabas na yon, yan po yung sabi niya, ilalabas niya rin po yung video. Ito kaya yon yung video ni Miss Cathy Binag o hawak ni Miss Cathy Binag na naibigay na po kay BP Sara. So yan po ang pag-uusapan natin at idadagdag lang natin itong mga ibang maliliit na balita, ano. So bago tayo mag-umpisa, paki-like po muna ang video ito. At syempre kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. So unahin po natin itong pag-uusap daw nila ni Senator Bato. Kasi dito po sa show ng Banateros sa SMNI, nag-guest po si Miss Cathy Binag doon. At may isang Banateros na nagtanong, si Coach Oli yata yun. Marami pong nagre-request Miss Cathy Binag na kayo po ba ay naimbitahan dumalo sa Senate hearing. Ang sabi po ni Miss Cathy Binag, actually nag-usap na kami, nakapag-usap na kami ni Senator Bato. So, meron ng chance. Maganda po ito kung matutuloy na makadalo siya bilang testigo o resource person, ay mayroon na pong pag-asa. Yan po ay nanggaling kay Miss Cathy Binag at nakapag-usap na o nag-usap na sila ni Senator Bato. Ibig sabihin, maaring in-invite na po si Miss Cathy Binag. Pero, ang sabi niya, mas maganda kung yung maitatapik yung Pedayalix. Dahil doon po siya, kumbaga, doon nagko-corroborate yung kanyang mga isisiwalat, kanyang, kasi siya yung lalabas na eyewitness po dito eh. So, remember, yun pong mga isiniwalat niya dati, mga big names po. Andyan unang-una si President Bongbong Marcos. Pangalawa, First Lady. 'Di ba? Yung inalok siya na do you want? First Lady Lisa Marcos. Andyan yung Lagdameo. Yung isang oligarko si Inigo Sobel. Meron pang isa yung maitim. And of course, yung dating jowa ni Miss Cathy Binag, si Florendo. Yung isang maitim, yung sa Pagcor, si Altenco. Yan yung mga nabanggit na niya eh. Alam nyo ba, may mga tumatawag pala kay Miss Cathy Binag na nakikiusap
na wag sanang mabanggit yung pangalan nila. Mga kilala po ito, kilalang politiko. Yan po yung maganda na na maisiwalat na. Yung iba pang dapat isiwalat ni Miss Cathy Binag, at mas maganda maka-attend po siya dito po sa susunod na Senate hearing. Hindi ko lang alam kung kailan yung Senate hearing na to. Pero meron po tayong magandang aabangan, no? Ang pagdalo po ni Miss Cathy Binag. Pero wala pong sinabing confirmation si Miss Cathy Binag, no? Kung makaka-attend na siya sa susunod na Senate hearing. Anyway, punta po tayo dito kay VP Sara. Natandaan niyo po ba na may binanggit si Miss Cathy Binag na USB, 'di ba? Ang sabi niya after niyang magsiwalat, ito po sa interview niya yata ni Maharlika. After niyang magsiwalat, mayroon siyang sinabi na may hawak siyang USB, 'di ba? At kung sakaling siya ay gagawa ng hindi maganda, kumbaga, kung siya ay sakaling sabihin na natin paslangin siya, dahil matindi po yung kanyang siniwalat eh. Sinabi niya na nakita niya mismo, siya yung eyewitness, nakita niya mismo yung circle of bangag na gumagamit ng white powdery substance. Nandun siya, nakita niya ng kanyang mortal eye. Matindi po yung ganong pagsisiwala. Dahil doon, maaring nalagay talaga yung buhay niya sa peligro sa isang delikadong bagay na maari siyang mapaslang, maari siyang gurgurin, kumbaga. Kaya naghanda siya ng isang USB, at yung USB na yon nagkopya siya ng, kung hindi ako nagkakamali, mga 15 copies na USB, at dinistribute niya sa mga pinagkakatiwalaan niyang mga kaibigan, mga tao. At ang hinala ko doon sa 15, kung hindi ako nagkakamali, 15 yata yung nasabi niya. So ang naiisip natin, yung isa doon ay hawak ni VP Sara. Yung USB na yon, naglalaman po yun ng maraming pictures. Okay? Maraming pictures. Ang mga nandoon po, mga kilala. May mga artista, mga sikat. Dati po kasi si Miss Cathy Binag, stylish po siya ng mga showbiz and mga sikat na personalities, businessman, and politician. Parang stylish po siya. Ganun yata yung, hindi ko lang sure, no? Ganun yung pagkakaintindi ko na trabaho niya. Ngayon, ito pong mga laman ng USB, marami pala itong pictures ng mga artistang sikat, mga businessman na mga kilala, at mga politician na sikat din. At yung iba po ay nakapwesto dito po sa gobyerno ngayon ni Marcos. Kagaya nga ni Altenco, nasa PAGCOR siya. Lagdameo, siya yung assistant to the president. Kung hindi ako nagkakamali, si Lagdameo. Plus, bukod sa mga pictures, may video. At nung tinanong siya, tungkol saan ba yung video nito, hindi niya sinagot. Pero may sinabi siya, dapat ang tanong mo, ilan? Ilang video? Ibig sabihin po, hindi lang isang video ang nilalaman ng USB na yon. Bukod sa mga pictures. Hindi natin alam kung ilan. Pero mahigit sa isa. Kasi dapat daw ang tanong kung ilang video. Ibig sabihin, hindi lang po isa. Baka maraming video. Kasi po, doon po sa unang isiniwalat niya, isang isang lugar lang yung kinuwento niya. Doon lang po sa Forbes Park yata, sa bahay mismo nila Bongbong Marcos. Kung di ako nagkakamali, Forbes Park yun, no?
Marami pa palang mga nakita siya, na witness niya ng kanyang sariling mata. Marami pa, iba't ibang panahon, iba't ibang lugar, iba't ibang okasyon, no? At doon sa mga okasyon na yon, andoon nakikita niya na gumagamit sila ng white powdery substance. So, ibig sabihin, marami pa siyang mga dapat isiwalat na kung siya ay mag-testify sa Senate, isang malaking pasabog po ito. Pero maraming tumatawag sa kanya, nakikiusap na sana wag silang banggitin. Yan po yung sinabi niya dito sa nakaraang interview ng mga Banateros. Kahapon yata yun, kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin, maraming mga kilalang personalities. Hindi natin alam kung artista yan, businessman or politician. Pero may mga tumawag sa kanya na nakikiusap na wag silang banggitin. Once na nabanggit yan, baka masira yung career nila. Isang malaking malaking iskandalo para sa kanila. So, maganda rin po yung ginagawa ng iba na kinakausap si Miss Cathy Binag at nakikiusap. Hindi kagaya ng iba yung tatakutin ka, di ba? Tatakutin ka, gagawa ng masama yung pamilya mo. Pag ganun ang ginawa mo, lalo sigurong magmamatapang ito si Miss Cathy Binag. Lalo niyang ilalabas yan. Di ba? So, maganda rin yung ibang approach, yung ginagawang approach ng iba, na nakikiusap na lang. So, ang sabi niya, o sige, walang problema, hindi ko kayo babanggitin. Pero, wag kayong sasali. Kumbaga, wag kayong sasali sa yung bang makikipagsabuatan sila dito sa Marcos administration para sirain ang mga Duterte. Yun siguro ang ibig sabihin ni Miss Cathy Binag. Huwag kayong sasali. Pag sumali kayo, kumbaga ito yung ganti sa inyo. Isisiwalat yung baho nyo. So, yan po yung mga pwede nating abangan na sana'y mangyari. Isa kasing credible eyewitness. Ito talaga yung tinatawag na eyewitness. Hindi kagaya ng mga witness ni Hontiveros, witness ng kamera, kung saan kinakausap bago tumistigo, kagaya ni Grijaldo, na kakausapin muna ni Dan Fernandez at ni yung isang matanda na mukhang manyak, si Abante, at pipilitin na isangkot o kumpirmahin yung statement ni Garma. Di ba't sumabog yung istorya na yan? At kanilang pilit na itinatanggi. Pero nabubuo na natin yung kumbaga yung napagtatagpi-tagpi na natin yung ginagawa nilang mga script. Talagang sumasambulat na yung katotohanan. So, it's a good thing na sana maka-attend, makadalo si Miss Cathy Binag. And I'm sure, baka pag-upo pa lang ni Miss Cathy Binag, alam mo na, andyan si Risa Hontiveros, baka sabihin nun, hindi po pwedeng magdistigo ito, hindi po, baka alam nyo na, at baka may mga ibang umattend na administration senator, kagaya ni Chis Escudero, hanapan ng mga rules yan, no? Para lang mapigilan na magsalita si Miss Cathy Binag. Yan na yung, kumbaga, nasa isip natin Medyo advanced tayo mag-isip dyan Dito naman po sa, sa crime rate na inilabas ng bangag na gobyernong ito. Diba meron silang inilabas na crime rate na kung saan bumaba daw ng 62%. Ito po.
index crime rate in PH down by 61.87%. I-round up na lang natin, no? 62% from 2022 to 2024. Ito po ay ayon sa PNP. So, ito pong mga ginagawa nila dahil hindi nila matugunan ang, kumbaga, nagbabalikan ng mga krimen at yung ibang mga karumal-dumal na krimen. Dahil hindi nila matugunan or ayaw nilang tugunan, ang ginagawa nila, dinadaya na lang nila ang taong bayan. Parang yung nakaraang sinasabi nila na kung kumakain ka ng 21 pesos kada kain, hindi ka na naghihirap. Di ba't harap-harapan tayong dinadaya ng mga ito? May naglabas din na bumaba na ang inflation rate, bumaba na rin yung bilang ng walang trabaho, yung sa trabaho. Pero parang hirap na hirap ang taong bayan na paniwalaan sila. Bakit? Dahil nga niloloko lang tayo eh. Ito po yung sinabi ko nung nakaraang vlog ko. Tungkol po sa ulat ng Numbeo Crime Index kung saan po ang Maynila, ito po basahin ko na lang, ang nag-report po nito, Inquirer na naman. Ito po'y dilawang media, dilawang press, at hindi po ito Duterte supporters or hindi panig sa Duterte. Actually ito po ay kasabwat ng Marcos administration. So ito po yung ulat nila, Manila crime rates rises worst in Southeast Asia, Numbeo Crime Index. Hindi ko po kilala itong Numbeo Crime Index, pero alam natin ito po ay isang parang survey firm, no? Sa kanilang ulat, babasahin lang natin. Mahaba ito pero babasa lang tayo ng konti. The latest report from Numbeo Crime Index has ranked Manila as the most dangerous city in Southeast Asia. Napakalungkot. Kumbaga, parang hindi ka magiging proud talaga na Pinoy pag nababasa mo ang ganitong klaseng balita. Tapos sasabihin pa nila na from 2022 to 2024, bumaba ng 62% ang crime dito sa Pilipinas. Anyway, this is for only in Manila alone, no? The most dangerous city in Southeast Asia, ang Manila. Ibig sabihin, rank number 1. Reflecting a significant increase in crime rate and a growing sense of fear among residents. Kumbaga, tumaas yung pagkatakot sa community. The city received a crime index score of 64.23 with a high rating of 72. Pumalo pa pala ito ng 72.51. Overall crime, 71.26 in property crimes and 71.12 in violent crimes. So ito po yung tutuloy natin, no? This statistic, pakinggan niyo po ito. This statistic highlight widespread concern over theft, burglary, assault, and armed robbery. Theft po yung pagnanakaw, mga nakawan. So, sino ba ang mahilig gumawa ng mga pagnanakaw? Hindi ba't mga durugista? Kasi yung mga yan, malamang dyan, mga tambay yan, walang trabaho, para maano nila yung kanilang bisyo. Anong tawag ba nito? Para masustain, yon. Para masustain nila yung kanilang bisyo. Ang paggamit nga ng illegal na druga, ay magnanakaw sila. No? Una, ang ginagawa niyang pagnanakaw sa loob ng bahay nila. Yung gamit ng kapatid, gamit ng nanay, tatay, ibibenta para pantustos sa kanilang bisyo. Kapag wala na, nalimas na yung loob ng bahay, sa labas na po. Doon na po sila gagawa ng pagnanakaw. So karamihan po
ang mga nagnanakaw ay mga durugista, addict. Burglary, ito po ay pagnanakaw din po ito eh. Assault, ito naman po ay yung parang tinambangan yung isang tao, inatake, and then pinatay. Yan po yung assault. And armed robbery, ito po yung hold up. Maaring hold up ng bangko, hinold up yung tao. So, yan po ang nangyayari ngayon sa Maynila, kung saan number 1 pagdating po sa pinaka-dangerous cities in Southeast Asia. And nakakalungkot po talaga yan, yung ganyang balita. So, abangan po natin. Sana mag-guess o mag-testigo bilang eyewitness itong si The Beautiful Miss Cathy Binag. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye.